Magandang araw mga kaibigan. As usual, ating dark chocolate. Sarap. Meron pa po tayong available stock. Dito kayo mag-order sa mga gustong makatikim nito. First come, first serve. Limited stock. Okay, pag-usapan natin yung press briefing ni PRRD kahapon tungkol sa paggamit niya ng prescription drug fentanyl. Kasi bumuelta si President Bongbong Marcos sa kanya na yun daw akusasyon ni PRRD na drug addict ang Pangulong Marcos, bunga hallucination sa paggamit ni PRRD ng painkiller na tinatawag na fentanyl. So sa press conference niya kahapon, ipinaliwanag ni PRRD bakit siya gumamit noon. Nadisgrasya pala siya ng motorsiklo a few months bago siya tumakbo maging presidente. So pakinggan natin yung kanyang explanation. Then mamaya magbigay ako ng reaksyon. Presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. May bago sa pita. Medyo katalasta. Pita, mas pinasarap. So, sinasabi niya dito na prescribe ng doktor. Pinangalanan pa nga niya yung pangalan ng doktor eh. Kanunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa apat, ganon. Tapos, isa ito, it talks for about 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumenta ka sa akin ng ganon. Tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nang dumadala sa dyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. As a matter of fact, yung yan sa cabinet mo, yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, gusto trabaho. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan. It's your idea kasi itong ano. Long time ago, I was suspecting it was rheumatic. But ang lumalabas doon sa Malacanang na ano, gusto mo rin talaga pati si Lisa, pati kayo ni Romartes. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this People's Initiative to amend the Constitution?
totoo lang, gusto na rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. And just what I said yesterday, itong mahirap sa politikon mga Pilipino, once they are elected, karamihan, except for a few, siguro wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Okay, so hanggang doon lang, ano? Medyo mahaba, more than 1 hour yung press conference. So, isummarize natin. Totoo, gumagamit siya ng fentanyl na painkiller, kailang prescribed by the doctor. Kailang gumaling na siya. Oh. That was 7 years ago, sabi niya na aksidente siya ng motorsiklo. So, nung gumaling na siya, wala na. So, baka hindi alam ni PBBM na hindi na gumagamit si PRRD. Ngayon, mahina lang siya. Kasi 80 nang yung edad. Kaya lang, hindi siya, I do not agree. Yung sinasabi ni PBBM na naghahalucinate o illusion na lang yung mga sinasabi ni PRRD. PRRD is as sharp as ever. Gumagana ang lahat ng kanyang mental faculties. Matalino, abtik. So, ayun, to me, malaking yung sagot ng presidente na fentanyl issue, yun, evasive. Sana, sagutin niya ng diretsahan. Kasi, dalawa ang tanong ng media sa presidente. Magre-resign ka ba? Di sabi niya, hindi. I will not resign. Ang sagot niya, fentanyl. Nung tinanong siya tungkol sa droga na gumagamit siya, categorical accusation, yung sabi ni PRRD na isa siyang addict. Di dapat categorical answer ang sabi niya, no, hindi ako gumagamit. But hindi niya lahat yun sinagot. So, evasive. Yun ang tingin ko doon. Dapat harapin yung issue. Kaya ano ba? Yun. Lumalabas itong pahayag ni Pangulong Duterte ngayon is, it seems na, analysis ko lang ito na kahit hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga body-body niya na gumagamit ng cocaine at may nagsusupply sa Malacanang. Yun ang sabi ng Pangulo. Dating Pangulo. Na nandyan sa cabinet, yung isa. Nung sinabi niyang Tadeco sa Davao, sa Sagingan, nako, alam ko na, kailang hindi ko rin sasabihin dahil hindi naman sinabi ni PRRD kung sino yung kabody-body niya sa cocaine nga parte ng cabinet ngayon. Then doon napunta na sa charter change na lumalabas parang nagmamaang-maangan ang Pangulo na hindi niya alam yung People's Initiative. Kailan gusto niya. So itong sinabi ni PRRD, nag-confirm doon sa mga text messages ni Senator Amy na nakakadismaya, sabi ni Senator Amy. Dahil nagmamaang-maangan lang ang presidente, gusto rin niya pala na mapahaba yung termino ng pamilya nila. Okay, so ito na ngayon yung matinding paghamon sa ating political stability or instability. Kung itutuloy ba nila itong People's Initiative despite itong very strong opposition, ay nakikita ko there is a strong opposition. Kasi yung Leaders Forum sa Davao, yan ang pinag-usapan. Leaders all over the country nag-meet doon para pag-usapan paano salungatin
ang plano ng administrasyon na i-amend ang konstitusyon sa People's Initiative na hindi naman totoong People's Initiative, na ang main purpose ay hindi para pagandahin ang buhay ng Pilipino, lalo na yung nasa laylayan, but ang main purpose is para ma-extend ang term, poder ng mga nanunungkulan ngayon. So, sana God will do something at iligtas ang ating bayan sa maaring sakuna o political instability na resulta sa People's Initiative na ito.